Sobrang presko talaga ng tubig dito. Bakit ngayon pala ba ito nakita? Ganda pa ng tama ng sikat ng papalubog na araw dito ah. Para ako nasa ibang mundo. Ano yun? Sinong nandyan? May tao ba? Ah! Halimaw! Tulong! Hinahabol ako ng halimaw! Tulungan niyo po ako! Napakasarap na hapunan. Napakaswerte ko naman. Tunay niyang nakakaakit ang aming batis para sa mga taong mangmang. Hindi lahat ng mga nasa paningin ay dapat na pinupuntahan. Lumayo ka sa akin, halimaw! Napakasarap maamoy ng takot mo. Tulad ng ibang dayong na biktima ng batis na to, kaawa-awang buto na naman ang lulubog sa tubig at hindi na muling mahahanap. Hindi mo ako makakain. Ano bang kaya mong gawin para iligtas ang sarili mo, bata? Wala! Tanggapin mo na lang dito ka na mamamatay! Lumayo ka sa kaawawang bata, aswang! Ito ang dapat sa'yo! Banal na tubig para sa tulad mong kampo na kadiliman! Ah! Ikaw na namang matanda ka! Babalikan kita! Papatayin kita! Maraming salamat po sa pagtulong sa akin, Lolo. Halika na. Magmadali na tayong umalis dito bago dumating pa ang iba niyang kasama. Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha? Mabuti na lang at narinig ko ang sigaw mo. Naglilibot lang naman po ako rito sa baryo tapos nakita ko tong batis. Naakit po akong maligo kasi malinaw at presko sa balat ng tubig. Nako. Di mo ba alam na delikado ang batis na to? Hindi ito para sa mga tao. Ginawa itong kaakit-akit sa mata ng mga ordinaryo para makapagbiktima ang mga aswang. Pagmamay-ari ng mga aswang ang batis na ito. Po? Aswang? Oo. Ang nilalang na muntik nang lumapas sa'yo kanina, aswang yon. Kung hindi kita nailigtas, malamang nilalanta ka na noon ang katawan mo na parang karni lang ng hayop. Kaya halika na. Huwag ka nang babalik sa lugar na to kung gusto mo pang mabuhay. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Naku, nabasag ang trip ng paliligo ni ate girl doon ah. Pinatake ba naman ang aswang? Sobrang talino rin naman talaga ng mga aswang para maisip yung bagay na yan, di ba? Inangkin na nila yung batis at sinadyang gawing kahali-halina para puntahan. Karamihan pa naman sa atin mahilig sa mga nature trip. Kaya malamang sa malamang, kung sino yung mapapadpad sa batis na yun, tsak talagang mamamatay. Ang creepy naman nun. Pagkatapos kang kainin, tatapon na lang yung buto mo sa ilalim ng tubig. I wonder, ilang buto na kaya yung lumubog dun sa ilalim nun? Parang damising sa bungeros lang yung eksena, ganon? Nakakapangilabot. Gusto ko na tuloy-ituloy na basahin yung kwentong to. Susunod kaya siya sa sinabi ng matanda? O magiging matigas ang ulo niya at babalik siya sa batis na yon? Alam ko ikaw rin excited ka na sa kwento natin ngayon. Pero bago po ang lahat, ako yung may pakiusap. Siguro naman po ay nakakarating na sa inyo ang bali-balita na may mga kumukuha nga po ng stories natin. Hindi lamang dito sa Aswang Radio ha, kundi pati rin po sa iba nating mga channel. So kaunting pakisuyo lamang po. Kung pwede niyo po silang i-report, kung makikita niyo po na ninakaw yung istorya natin. Yun lang naman po. At dahil dyan, simulan na po natin ang pakikinig sa istorya natin ngayong araw. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Patong-patong na kasinungalingan at pagtatakip sa katotohanan. Nagagawa mo bang mapatawad ang ganyang kasalanan? Paano kung sabihin nila sa iyong nagawa nilang pagtakpan ng totoo para sa sarili mong kaligtasan? Tatanggapin mo ba ito? Madalas, tinatawag nilang proteksyon ng pagsisinungaling. Pero sa oras na ilibing ang katotohanan, unti-unti ring namamatay ang tiwala. Kahit pa mabuti ang dahilan, kasinungalingan pa rin ang sugat na hindi agad naghihilom. Ang pinakamasakit minsan, hindi lang ang malaman ng totoo, kundi ang katotohanang tinago ito ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Magandang araw po sa iyo, DJ Yumi, pati na rin sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating channel na Aswang Radio. Ako nga po pala si Mary, 35 anyos.
At nangyari ang karanasan kong ito, 10 taon na rin ang nakalilipas. Hindi ko akalaing aabot pa sa puntong para malaman ko ang katotohanan tungkol sa mama ko. Kinailangan ko munang mapahamak. Galing sa Maynila, lumuwas ako papunta sa probinsyang kinalakhan ni mama at kung saan din siya namatay matapos akong ipanganak. Hindi na kayanan ng tatay ko ang lungkot, kaya naman dinala niya ako sa syudad at hindi na bumalik pa doon. Pagkalipas ng higit 2 dekada, nagkaroon ako ng pagkakataong pumunta doon at magbakasyon. Dahil namatay na rin ang papa ko, mabuti na lang at may kontak ako sa pinsan kong anak ng kapatid ni mama. Hindi ako naligaw. Agad akong nabighani sa itinatagong ganda ng baryo nila. Pero sabi nga nila, hindi naman dapat lahat ng maganda pinupuntahan. Muntik na akong mamatay sa batis na niliguan ko. 1 beses ng dapit hapon. Hindi ko alam na yun pala ang magiging mitsa para puntiryahin ako ng mga aswang at malaman ko ang isang mas malagim na katotohanan. Maraming salamat po ulit sa pagtulong sa akin, Lolo Arnold. Utang ko po sa inyong buhay ko. Walang anuman. Basta sa susunod, mag-ingat ka na. At paalala ko lang sa iyo, hindi basta-basta ang mga aswang na nagtatago sa baryong ito. Kaya nilang magbalat kayo at magpanggap ng mabuti. Yung aswang na umatake sa iyo kanina, baka mamaya'y makasalubong mo pa rito sa labas at magpanggap na mabait sa harap mo. Po? Posible po ba talagang bagay na yun? Sa mga tulad nila, walang imposible. Lalo na sa mga nagpasakop sa kadiliman at nabubuhay sa pamamagitan ng laman. Sige po. Salamat po sa paalala. Mag-iingat na po ako palagi. O nga pala, ikaw ba'y dayo rito? Para ngayon lang kasi kita nakita. Ah, opo. Nagbabakasyon lang po ako rito. Nakatira po ako kay na Tita Mercedes. Ah, yung manggagamot? Ay, mabuti naman. Ipagamot mo na rin yung braso mo at nadaplisan ng kuko ng aswang. Hindi basta-basta gagaling yan sa alkohol. Makamandag ang kuko nila. Parang tuklaw ng ahas. Kumakalat ang lason sa buong katawan. Sige po. Sasabihin ko po kay titang nangyari. Dito na po ako. Salamat po ulit sa tulong nyo. Mary! Ano ka ba naman? Kanina ka pinapahanap ni nanay. Alang-alala na siya sa'yo. Gabi na oh. Hindi mo ba nakikitang madilim ng langit? Saan ka ba galing ha? Tingnan mo oh, basang-basa ka pa. Bakit pa yung pandit bra mo sa puti mong bestida? Kulay pula pa talaga. Kaya ka pala pinagtitinginan ng mga tao eh. Naligo kasi ako dun sa batis. Sa batis? Buti na buhay ka pang gaga ka. Sobrang delikadong pinuntahan mo. Ano ka naman napadpad dun? Kalalakad ko sa baryo, nakita ko yun. Hindi ka naman muntik na pain ng aswang? Halika na nga. Bilisan na natin. Nilalamig ka na. Nay! Nandito yung makulit mong pamangkin, oh. Abay, maligo pa naman sa batis sa dulong baryo. Ano? Ay, Diyos ko, Mary. Ano ba nang pumasok dyan sa kukote mo? Ay, talagang pag-aalalahanin mo mga tao rito. Una, kung saan-saan ka pumupunta. Hindi ka malang nagpapaalam. Pangalawa, inabot ka na ng gabi. Ay, napakadelikado. Tapos malalaman kung naligo ka dun sa batis. Naghahanap ka yata ng kamatayan, Ineng. Manang-mana ka talaga sa katigasan ng ulo ng mama mo. Pasensya na po, tita. Janice, hindi ko naman intensyon mag-alala kayo eh. Hindi ko rin naman po alam na mapanganib palang maligo doon. Ay, talagang mapanganib. Malangat buhay ka pa. Pero, inatake nga ho ako ng aswang. Kung hindi lang ako tinulungan ng isang matanda, baka nga po pati na talaga ako ngayon. Ay, yan na nga bang sinasabi ko. May sugat ka ba? Kagat? Ano, magsalita ka, Mary! Eh, Nay! Ano magsasalita si Mary? Sunod-sunod ka magsalita. Nirararat mo yung tao eh. Dahan-dahan lang kasi. nadaplisan lang naman po ako ng kuko sa braso, kaya Ano? may maliit pong hiwa. Eh, anong lag? Pwede mong ikamatay yan. Ay, lidya kang bata ka. Ikaw nga'y maligo na sa banyo at magpalit ka na bago ko gamutin yan. Ako'y magpapakalma muna dito. Ay, papatayin mo akong bata ka sa sobrang pag-aalala sa'yo. Sige po, pasensya na po ulit, tita. Hiyang-hiya ako umalis sa harap nila dahil pakiramdam ko napakalaki kong konsumisyon mula nang dumating ako sa buhay nila. Hindi ko kasi talaga mapigilan ang sarili kong
Maglibot para mawala ang inip. Lalo pat nasanay ako nun sa social life ko sa syudad. Sa baryo kasi nila, medyo mahina ang signal, kaya wala kang choice kundi libangin ang sarili mo. Habang naliligo, hindi ko maiwasang manginig, hindi dahil sa lamig na dulot ng tubig, kundi dahil sa bumabalik na alaala sa itsura ng aswang na umatake sa akin sa batis. Ang balat niya'y kulay abo, parang pinagsamang putik at uling, ngunit may kinang na parang mamasa-masa. Ang mga mata niya'y mapupulang singkit, nakalubog sa hukay ng kanyang bungo. Tila laging gutom at nagmamasid kahit sa dilim. Ang buhok niya, mahaba at basang-basang nakadikit sa kanyang mukha. Amoy panis na dugo at bulok na karne. Nangitian niya ako dahil para siyang nakahanap ng kanyang magiging hapunan. Doon ko napansin ang ngipin niyang mahahaba at matutulis. Hindi pantay. At tila ginawa para pumunit ng laman. Ang dila niya'y mahaba, maitim at gumagapang palabas ng bibig na parang may sariling buhay. Nanindig na naman ang balahibo ko sa katawan. Laking pasasalamat ko na lang talaga na dumating ang matandang sumagip sa akin na si Lolo Arnold. Nang matapos akong maligo, lumabas na rin ako. Imbis na pagkain ang hinahanda ni Tita Mercedes at Janice, nandun sila. Nakaharap sa sangkaterbang halamang gamot na dinidiktik nila. Halika na rito, Mary. Maupo ka rito at gamutin na muna natin yan. Opo, pasensya na po sa abala. Ay, sa susunod kung gusto mong lumabas, isama mo na lang tong pinsan mo. Hindi ka sanay sa lugar na to. Eh marahil hindi mo alam kung gaano kadelikadong maglakad mag-isa sa labas. Lalo na't babae ka pa naman. Eh, hindi ko po kasi alam na may mga aswang po pala sa lugar niyo. Eh, akala ko ayos lang gumala rito kahit hapon na. Paano hindi mo alam? Ang kinamatay ni Tita Rowena ay dahil sa aswang. Huwag mong sabihin hindi mo alam ang tungkol doon, Mary. Ang pagkamatay ng mama mo, ang isa sa pinakamaingay na pangyayari dito noon. Dahil sa mga tulad ng pesteng aswang na yan dito sa baryo. Hanggang ngayon hindi sila maubos-ubos. Anong dahil sa aswang kaya namatay si Mama? Hindi ba't namatay siya pagkapanganak sa akin? Iyon ang sabi sa akin ni Papa. Ha? Bakit naman itatago sa'yo ni Tito yun? Kaya nga nagulat ako nung sinabi mo magbabakasyon ka rito para magpahinga. Hindi mo pala talaga alam ang dahilan kung bakit kayo umalis dito? Maraming galit na aswang sa mama mo. Dahil isa siya sa pinakamagaling na manggagamot dito noon. Kaya niya rin pumatay ng aswang. Sanggol ka pa lang noon. Nagawa niyang patayin ang pinuno sa pamamagitan ng kanyang langis. Akala namin matatapos ng lahat. Hanggang isang gabi, binalikan siya ng asawa ng pinuno at pinatay. Sinumpa pa nito na ikaw, Mary, hindi ka rin niya hayaang mabuhay at papatayin ka niya. Kaya naman matapos ilibing ang mama mo, dinala ka na ng papa mo sa Maynila para mamuhay ng normal at malayo sa gulo rito. Eh, hindi ko po alam kung ano magiging reaksyon ko. Eh, hindi ko po talaga alam na ganyan talagang nangyari kay Mama. Kaya pala kahit anong pilit ko kay Papa noon na dumalaw kami rito at magbakasyon, ayaw niya at laging hindi ang sagot niya. Akala ko po dahil masakit lang sa kanya na maalala ang alaala ni Mama. May mas malalim pa po pala talagang dahilan. Oo, pinsan. Kaya galit na galit ang pamilya natin sa tulad nila ay dahil sa ginawa nila kay Tita. Kaya naman hanggang ngayon, gumagawa pa rin kami ng paraan ni Mama kung paano makakabawi sa kanila. Sinisikap naming alamin kung paano ginawa ni Tita Rowena ang langis na ginamit niya noon para matalo ang pinuno. Siya lang ang nakagawa noon. Hindi niya na nagawa pang sabihin kay Mama ang mga ginamit niya. Bakit itinago sa akin ni Papang bagay na to? Sa loob ng maraming taon naniwala ako sa lahat ng sinabi niya sa akin tungkol kay Mama. Na hindi ko nga rin alam na manggagamot siya. Eh baka yun lang ang paraan niya para maibsan ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng mama mo. Mahal na mahal ni Fernan si Rowena. Saksi ako sa naging pag-iibigan nila noon. Alam kong sinisisi niya rin ang sarili niya dahil wala man lang siyang nagawa. Pero hindi niya kasalanan yon. Pero nagsinungaling pa rin siya sa akin. Nagawa niya nga yun. Pero ano pa bang magagawa natin, anak? Nagsinungaling man siya sa'yo. Hindi mo na rin siya makikwestiyon dahil wala na rin ang ama mo. Hindi ko po alam kung paano ipoproseso ng utak ko mga nalaman ko ngayon. Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang nalaman lahat. At least ngayon, alam mo nang totoo. Ano ma? Tapos ka na bang gamutin ang sugat niya? Kain na tayo. Gutom na ako eh. Eto, tapos na.
Halika na, Mary. Mag-apunan na tayo. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na makakaganti tayo sa mga aswang na yan. Hindi ako mamamatay nang hindi ko na igaganti ang kapatid ko sa kanila. Tutulong po ako, tita. Gusto ko ring maiganti si mama. Hirap man akong paniwalaan ng lahat ng nalaman ko. May umusbong na galit sa akin. Kung dati sakit lang nararamdaman ko sa tuwing sumasagi sa isip ko si mama. Noong mga oras na yun, may kasama ng hinanakit at galit. Gusto kong makaganti ng sakit sa mga aswang. Kahit hindi ko alam kung paano sila masasaktan. Nang dahil sa kanila, nawalan ako ng ina na kakalinga sana sa akin hanggang sa lumaki ako. Hindi ko man lang naranasan kung anong pakiramdam mahalin ng isang ina dahil inagaw nila sa akin ang pagkakataong yun. Kinabukasan, pinilit ko ang sarili kong huwag umalis ng bahay nila tita. Pinanood ko kung paano sila manggamot ni Janice at masasabi kong magaling silang dalawa dahil maya't maya ang mga taong dumalating para magpagamot sa kanila. Ay naku, naubusan na tayo ng Madre Cacao, Janice. Kumuha ka nga muna dun at dikdikin mo na rin. May ginagawa rin ako na Ako na lang ang kukuha. Ano po ba yung madre cacao na yon? Dahon ng kakawati yon, anak. Alam mo ba kung ano yung kakawati? Hindi po eh. Ano po bang itsura nun at saan ako makakakuha? Kung alam mo ang itsura ng ipil-ipil, anak, ganun din ang itsura nun. Pero mas malalaki ang dahon. Makinis din ang kahoy at hindi naman ganong kataasan ng puno. Banda doon sa papuntang bukid. May makikita mga kakawati nagkalat lang. Kapag hindi ka talaga makakita, magtanong-tanong ka na lang, ha? Sige po, tita. Babalik na lang po ako agad. Kahit hindi ko naman alam kung ano yung dahon na sinasabi nila, nagpresenta na ako. Dahil nakikita ko talaga silang masyadong abala sa mga taong ginagamot nila. Agad akong lumabas ng bahay. Mabuti na lang din natatandaan ko kung sinabi ni tita na bukid. Dahil minsan na naming nadaanan yun ng pinsan ko nang bumili kami sa talipapa. Yun nga lang po, nang makarating ako sa bukid, mas lalo akong nalito. Dahil iba't ibang puno pala ang meron doon at pare-parehas ding madahon. Saan ko naman kaya hanapin yung sinasabi ni tita? Hindi pa naman ako marunong pagdating sa mga daon-daon na yan. Hindi ko rin naman alam yung ipil-ipil na sinasabi niya. Masama yan, Mace. Kinakausap mag-isa yung sarili. Ano bang hinahanap mo? Ay, pasensya na. Nakakahiya. Hindi ko kasi talaga alam yung dahong pinapakuha sa akin eh. Yung kakawati raw? Marami nun dito. Eto lang, oh. Halika, samahan na kitang manguha. Para saan mo ba gagamitin? Hindi akong gagamit. Yung tita ko, ginagamit yun sa panggagamot. Panggagamot? Si Aling Mercedes ba ang tinutukoy mo? Ang natitirang magagamot sa pamilya nila? Oo, siya nga. May maganda pala siyang pamangkin. Ngayon lang kasi kita nakita rito eh. Hindi naman, pero salamat. Galing ako ng Maynila. Nagbakasyon lang ako para makatakas muna sa toxic environment meron ako sa trabaho ko. Tsaka para makapagpahinga na rin. Kanino kang anak kung ganun? Ang alam ko, patay na yung nag-iisa niyang kapatid. Matagal na panahon na rin ang lumipas. Yun nga ang mama ko. Na inakala kong namatay dahil sa panganganak. Yun pala. Aswang ang tunay na may gawa kung bakit maaga akong nawala ng nanay. Oo. Yun nga raw ang dahilan. Bata pa rin kasi ako nung mangyari yun. Naikwento lang din sa akin. Huwag na nga lang nating pag-usapan. Baka sabihin mo masyado akong feeling close para mag-share agad ng bagay-bagay. Ituro mo na lang sa akin yung puno ng kakawati. Naghihintay rin kasi si tita eh. Pasensya na sa abala ha. Ito lang ang punong yun para sa susunod hindi ka na maghahanap. Tsaka hindi ka naman nakakaabala. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Rico. Mary. Mary yung pangalan ko. Nice to meet you, Rico. Ikinagagalak ko rin makilala ka. Sasapat na ba ang mga dahon na to para sa kailangan ng tita mo? Sa tingin ko naman, ayos na to. Maraming salamat, Rico Babalik na ako doon. Wala nga naman, Mary. Sana magtagpo ulit ang landas natin sa susunod. Ingat ka sa daan. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasang balik-balikan sa isip ang itsura niya. Matangkad si Rico. Moreno. At may mga matang parang laging nagmamasid. Pero hindi nakakatakot. Ang tindig niya parang sanay sa mabibigat na gawain. Ngunit may lambing sa bawat ngiti. Ang boses niya malalim at nakakainganyo.
May kung anong misteryo sa aura niya, pero sa kabila nun, ramdam kong mabait siya. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong abala pa rin sina Tita Mercedes at Janice. Inabot ko agad ang mga dahong pinakuha nila sa akin. Tita, eto na po yung pinapakuha niyong dahon ng Madre Cacao. Ay, nandyan ka na pala. Akala ko'y matatagalan ka na namang bata ka. Aba, bilis mo rin ah. Nakakita ka agad? Oo, may tumulong kasi sa akin eh. Hindi niyo naman sinabing ang dami pa lang kung ano-anong dahon doon. Kaya nalito pa ako sa kukunin ko. Tumulong. Sino naman? Si Rico po. Bigla siyang lumapit sa akin kasi narinig niya nagsasalita ako mag-isa. Rico. May Rico ba dito, Janice? Wala akong kilalang ganun na eh. Baka sa dulong parte nakatira yun kaya hindi natin kilala. Matanda na ba, Mary? Hindi. Tingin ko mas matanda lang siya sa akin ng konti. Dito rin daw siya lumaki eh. Nabanggit ko nga na dito ako tumutuloy sa inyo. Kilala niya rin si Mama pati na kayo. Ay, imposible. Lahat ng taga rito kilala ko. Lalo na kung matagal nang dito naninirahan. Anong itsura niya, pinsan? Matangkad, moreno, may mapupungay na mata at medyo mahaba ang buhok pero malinis. Eh di naman ba pula o dilaw ang mata, Mary? Ha? Hindi naman po. Parang ang weird naman po yata nun. Pero napansin kong kulay brown po ang mata niya eh. Bakit po? Wala. Baka nagkamali lang ako ng iniisip. Basta sa susunod, kung may lalapit sa'yo na hindi mo kilala, huwag ka masyado magtitiwala. Lalo na sa ganitong lugar. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang sumusubok lumapit sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Ramdam kong may binabalak siyang sabihin pero pinigilan niya. Natapos silang manggamot nang nakatulala na lang ako habang iniisip ang lalaking nakilala ko. May kung ano po kasi sa kanya na hindi ko makalimutan. Pero hindi ko rin mapangalanan. Tila ba nagkaroon siya ng sariling pwesto sa utak ko at obligasyon ko siyang isipin oras-oras? Kinagabihan matapos ang oras ng hapunan at handa na sana kaming magpahinga. Biglang may humalong kakaiba sa hangin. Napatigil si Tita Mercedes sa bintana nang isasara na sana niya yon, pati ang mga kurtina. Nagkatinginan silang dalawa ni Janice. Nagsalubong ang kilay ko nang sumuot sa ilong ko ang kakaibang amoy. Halos hindi ko mapangalanan. Pero sadyang nakakaduwal sa sobrang bulok. Amoy panis na karning matagal nang nakaimbak. Naamoy niyo po ba yun? Bakit parang amoy nabubulok na karni ng baboy? Ay, hindi yan amoy ng baboy. Iba ang amoy na yan. Matagal ko nang kilala yan. Amoy ano po? Amoy ng hindi mabuting nilalang. Amoy ng aswang. Mukhang kailangan na nating maghanda na eh. Wari ko'y nandyan lang sila sa paligid at naghihintay. Anong ibig niyong sabihin? Aatake sila rito? Posible. Kaya dapat maging alerto tayo. Janice, kumuha ka ng asin at isaboy mo sa paligid ng bahay. Sige na eh. Magmamadali na po ako bago pa makalapit yun. Tita, ano pong pwede kong gawin? Gusto ko pong tumulong. Maganda ka rin ng asin. Ihagis mo naman sa bawat sulok ng bahay. Ako nang bahala magpahid ng langis sa bawat haligi ng pinto't bintana. Para bago pa man makapasok ang panghas na aswang na naghahandang umatake, masusunog ng balat niya. Nay! Tapos na ako magsaboy ng asin. Pero may narinig akong kumakaluskos. Mas lumalakas din ang apoy nila. Saan banda? Sa likuran. Parang may gumagapang. Huwag kayong masyadong kabahan. Kumalma kayo. Dahan-dahan kayong lumapit dito sa likuran ko at magdasal na rin kayo. Tita, baka naman pupusa lang yun. Hindi pusa yan. Kilala ko ang tunog ng mga paa nila. Mabibigat. Pero parang dampi lang ang pagsayad sa lupa. Silipin ko na kaya sa labas, Nay. Huwag ka nang mangahas, Janice. Gusto mo bang matulad sa tiyahin mo? Napalunok ako ng laway. Hindi ko na alam kung alin ang mas malakas, ang kalabog sa bubong o tibok ng dibdib ko. Sa labas may kumakayod sa dingding. Marahang kumakaskas. Pero nakakangilo. Para bang tinutusok ng matulis na kuko. Lumapit si tita sa altar. Tila hindi man lang nakakaramdam ng kahit anong takot at nananatili siyang kalmado. Kinuha niya ang bote ng langis at sinindihan ang maliit na kandila. Kung gusto nilang umatake, lumabas na sila. Hindi nila tayo madadaan sa ganyang klase ng pananakot. Hindi kami natatakot sa inyo!
Diyos ko po, nandyan nga siya sa labas. Anak, pumuesto ka sa bintana. Malakas ang pakiramdam ko na dyan niya susubukang pumasok. Bilis! Mary, hawakan mo tong bote ng langis. Kapag may lumapit sa pintuan, ibuhos mo agad sa kanya. Naiintindihan mo ba? Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa inyo. Opo, tita. May anino sa labas. May nakikita akong gumagalaw. Kita ko rin. Dalawa sila, Nay. Wala na talagang patawad tong mga aswang na to eh. Maganda kayo. Aatake ang mga yan anumang oras. Bumigat ang hangin. Amoy panis na dugo at basang lupa. Parang may nabubulok sa paligid. May mga kaluskos sa bubong, mga yapak na umiikot sa bahay. Natutuliro ako at kung ano-ano ng tunog ang naririnig ko. Pakiramdam ko nun, hindi lang dalawa ang aswang na lumilibot sa bahay. Tita, parang hindi ko talaga kaya eh. Natatakot po ako. Kaya mo yan, anak. Huminga ka lang. Tandaan mo, hindi sila makakapasok basta't may asin at langis. Pati na rin bawang. Kasama niyo ako. Kaya natin ang mga yan. Pero Nay, tumigil na yata sila. Wala na akong naririnig. Umalis na bang mga yun? Huwag kang magpakampante. Ang mga aswang kapag hindi makapasok, naghahanap ng ibang paraan. Tahimik na nga po, tita. Wala na rin ako naaamoy. Parang umalis na sila, Nay. Hindi kaya tinatakot lang nila tayo? Hindi umaalis ng ganyan ang mga yun. May iniiwan niyang babala. O baka ang pagpaparamdam nila ang mismong babala. Nagsisimula na naman silang manggulo sa atin. Lumingon si tita sa bintana at dahan-dahang binuksan ng kurtina. Napasinghap siya. Napaatras at napahawak sa dibdib. Nagkatinginan kami ng pinsan ko kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon ni Tita Mercedes. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumilip kahit saglit. Sa labas ng bahay, may nakahando sa inakambing. Patay, nakatagilid, at may hiwang malalim sa leeg. Ang dugo nito'y kumakalat na sa lupa, dahilan para humalo sa hangin ang balansa nitong amoy. Ginawa ba nila yan? Oo, ganyan sila magbanta. Ibig sabihin, hindi pa sila tapos sa atin. Pero, bakit kambing, Nay? Simbolo yan ng alay. Kapag ganyang hayop ang iniwan nila, ibig sabihin, may binabalak silang mas masama. Paano kung balikan po ulit nila tayo habang natutulog tayo? Huwag naman sana, pinsan. Hindi pa ako handa sa mga ganito. Hindi ko alam kung kailan. Pero sigurado akong babalik sila. Nay, bakit ganun? Bakit bigla silang umatake rito sa labas ng bahay natin? Ito ang unang beses na ginawa nila to. Hindi ko rin alam. Marahil dahil kay Mary. Ano po? Dahil sa akin? Dahil anak ka ng pumatay sa kanilang pinuno. Kaya ngayong nagbalik ka, nabuhay ang galit sa dugo nilang gumanti. Ang nakakapagtaka nga lang, paano nila nalamang nandito ka? Hindi ko po alam, tita. Hindi ko naman alam na may ganitong gulong naghihintay sa akin oras na pumunta ako rito. Gusto ko lang naman sana magbakasyon. Kung alam ko nga lang talaga ang tunay na nangyari nung kay mama, baka nga sinunod ko na lang ang bili ni Papa at hindi na talaga ako pumunta rito. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ka nila magagawang galawin. Magtiwala ka sa akin na sa pinsan mo. Hindi ka namin pababayaan dito. Ngayon nag-umpisa ng kumilos ang mga aswang na yan para magbanta. Kailangan na natin maging alerto anumang oras. Pilit ko pong pinanatag ang loob ko ng mga oras na yon. Akala ko, una't huling beses ko nang makakakita ng aswang sa batis. Yun pala, may mas malalim pang dahilan para nakainkwentro ko ang mga tulad nila. Natatakot ako. Pero sa mga salita ni Tita Mercedes, nakuha niyang alisin ang pangamba ko kahit papano. Lumipas ang mga araw, hindi naman na nagparamdam ang aswang. Isang araw na atasan akong mamalengke ni Tita dahil masyado silang abala ni Janice. May dayong sumadya pa talagang magpagamot sa kanila dahil sa malubharaw ang nararamdaman nito. Dahil wala rin naman akong ginagawa at wala rin akong maitutulong sa kanila, sumunod na lang ako. Hindi ko naman nakalaing muli ko makakatagpo ng landas si Rico sa araw na yun. Uy, Mary. Ikaw pala yan. Mukhang mabigat yung mga dala mo ah. Gusto mo bang tulungan na kitang magbitbit niyan? Oy, Rico, ikaw pala. Nako, hindi na. Kaya ko na to. Patapos na rin naman ako sa mga pinamili ko.
Bigas na lang yung kulang. Bigas? Eh di mas lalo ka mahihirapan kapag dala mo na rin yun. Akin na yung iba. Tapos tara, sasamahan kita doon sa may magandang klase ng bigas. Tapos mura lang din. Ilang kilo bang bibilhin mo? 10 sana, gaya ng bill ni tita. 10 kilo? Tapos ganyan karami ang bitbit mo. Ano bang akala mo sa sarili mo, kalabaw? Ngayon ko nga lang din napagtanto na mahihirapan nga pala akong buhati ng mga yun. Oo, kaya nga tutulungan na kita. Wala rin naman akong ginagawa eh. Ano nga palang ginagawa mo rito? Dito ka pa nagtatrabaho? Oo, kargador ako sa isang bigasan dito. Kakatid ko nga lang sa isang ali palabas kanina na bumili ng bigas sa amin tapos nakita kita. Ah, ganun ba? Doon mo rin ba ako pabibili ng bigas? Ikaw ha? Nanggugoyo ko lang yata ng mga tao para may bumili sa inyo eh. Huy, hindi no. Sigurado lang akong maganda ang bigas na itinitinda doon. Dahil ako rin ang nag-aani. Subok ko ng masarap ang bigas namin. O siya, sige na nga. Kapag yan hindi masarap, ikaw ang papakainin ko ng 10 kilong kanin. Palabiro ka rin pala ah. Sino may sabi nagbibiro ako? Isasain ko talaga yun lahat kapag hindi namin nagustuhan ng bigas. Huwag kang mag-alala. Sigurado naman ako sa nire-recommenda ko eh. Eto, 23 isang kilo. Malagkitin na rin kapag sinaing. Masarap ilugaw kapag walang pangulam. O sige, bigyan mo ako ng 10 kilo niyan. Lumalabas ang mga muscle niya sa braso sa tuwing sasalok siya ng bigas. Magandang lalaki talaga siya. At maganda rin ang pangangatawan. Nang matapos siyang hiluhin yun, ngumiti siya sa akin at sinabi ang presyo nun na malugod ko namang binayaran. Aswang Radio. Naku ha, etong si Mary may crush yata kay Rico. I can feel it! Hindi niya maiwasa i-describe, di ba? Parang na-imagine ko tuloy kung gaano kagwapo ni Rico. Tapos, gusto ko rin hawakan yung biceps niya. Malaki ba, Mary? Gagawin namin yung trend na video. Yung iipitin niya yung leg ko sa biceps niya. Ganon! Naku, iba talaga si DJ Yumi mag-imagine. Nakukuha pang sumingit sa mga ganitong harutan. Syempre, kasalanan ni Mary to, no? Ay naku, makabalik na nga tayo sa story kesa sa nag-i-imagine ako rito. Aswang Radio. Salamat Rico, uuwi na ako nito. Halika, hatid na kita hanggang sa inyo. Wala na rin naman akong gagawin dito eh. Ha? Paano kung may nangailangan ng tulong dito sa pagbubuhat? Marami naman kami rito. Kaya na nila yan. Kaysa naman hayaan kita maglakad ng ganyang karami ang bitbit. Sayang din kung sasakay ka pa ng trike kung kaya namang lakarin. Sigurado ka dyan ha? Baka pag uwi sa bahay manghingi ka ng tip. Hindi naman. Tubig lang ayos na ako eh. O sige, halika na. Panigurado kanina pa naghihintay sa akin sila tita. Medyo natagalan kasi ako sa paghahanap kanina sa pwesto ng mga karnit gulay eh. Ang hirap palang mamili. Ang laki rin pala ng palengking to. Ah, oo. Kaya marami rin talagang tao. Kumusta ka naman itong mga nakaraan? Buti nagkita tayo ulit. Akala ko una't huli na yung sa bukid eh. Ayos lang naman. Medyo natatakot lang. Natatakot? Bakit naman? May nangyari bang masama sa'yo? Nung gabi kasi nung araw na nagkakilala tayo, biglang may mga aswang na nagparamdam sa bahay nila tita. Hindi naman umatake pero nandun lang sila. Nakita ko pa nga yung mga anino nila eh. 2 sila. Pero feeling ko may iba pang naglilibot nun sa paligid ng bahay. Ano? Mabutit ayos lang kayo. Wala naman ba silang ginawang masama bukod doon? Nag-iwan sila ng patay na kambing na may laslas sa liig sa labas ng bahay. Sabi ni tita, babalaraw nila yun eh. Simbolo rin ng alay. Buti ganun lang ang ginawa nila. Lagi ka sana mag-iingat, Mary ah. Ang mga aswang may motibo man o wala, aatake sila kung kailan nila gusto. Sana hindi na ulit masundan yun. Natatakot ako para sa sarili ko. Ganun na rin para kila tita, kahit sobrang tapang nilang humarap. Nasa layo na talaga ng pamilya niyo ang pagiging matapang. Noon pa man, yun na ang tingin ng mga tao sa kanila. Kaya naman respetado rin kayo sa lugar na ito. Alam mo siguro, kung hindi naman tayang mama ko dahil sa aswang, at dito ako lumaki, natutunan ko rin siguro ang panggagamot. Pero magpasalamat ka na lang din na inilayo ka rito. Hindi mo gugustuhin dito mamuhay hanggang sa mamatay ka. Kung mabibigyan nga lang ako ng pagkakataon, aalis at lalayo ako rito at hindi na muling babalik pa. O bakit hindi mo subukan?
Maraming pwedeng maging trabaho sa Maynila. Kung sana ganun lang kadali. Pero hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko rin alam kung paano mamuhay sa syudad. Sus, madali lang naman. Kung gusto mo sumama ka sa akin pagbalik ko doon, tutulungan kita makahanap ng trabaho. Pag-iisipan ko munang mabuti ang bagay na yan. Nandito na tayo sa inyo. Babalik na ako sa palengke Teka lang, magmerienda ka muna saglit. Sa tingin ko naman nakaalis na yung ginagamot nila tita. Wala nang umuusok eh. Sarado na rin yung pinto. Saglit lang hintayin mo ako rito sa labas. Hindi na, Mary. Salamat na lang. Babalik na ako at baka hanapin din ako ng amo ko. Teka, sure ka ba? Oo. Sa susunod na lang ulit natin pagkikita Siya nga pala. Maraming salamat sa pagtulong magbitbit ng mga pinamili ko Tumango na lang siya sa akin at ngumiti, tsaka ako tinalikuran. Pinanood ko siya hanggang sa makalayo. Nang kakatok na sana ako sa pinto, sakto namang bumukas yun ng malaki at iniluwa ang pinsan ko. Pero wala sa akin ang mga mata niya, kundi kay Rico na nakalayo na. Sino yun, pinsan? Ikaw talaga kung kani-kanino ka nakikipag-usap, ha? Ikakapahamak mo yan, sinasabi ko sa'yo. Hindi yun si Rico. Yung sinasabi ko sa inyong tumulong din sa akin kumuha ng daon ng kakawati. Nagkasalubong lang kami sa palengke kasi kargador daw siya doon. Tapos tinulungan niya ako magbibit ng mga pinamili kasi sobrang dami naman eh. Ang bigat pa naman itong bigas. Tsaka kuhanin mo na kaya itong iba sa akin. Hirap na nga ako Oo nga. Sorry naman. Kasi naiintriga ako dun sa kasama mo eh. Hindi kasi talaga siya pamilyar sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siya. Tinanong mo na ba yun kung saan siya nakatira? Hindi pa yata eh. Tsaka bakit ko naman yung tatanong sa kanya? Baka isipin ng tao, interesado ako sa kanya. Bakit? Hindi ba? Halata naman sa mukha mong type mo yun eh. Di rin naman kita masisisi at may itsura siya. Ganun pa ng mga tipo mo. Moreno, tapos malalaki ang katawan. Hindi Ano pa sinasabi mo dyan? 2 beses ko pa lang naman nakita yon at nakausap. Tsaka hindi ko siya gusto, no? Parang wala naman yata kung sinabing gusto mo siya. Ang sabi ko, type mo. Parang ganun na rin yun, no? Pero, oo. Ganun nga ang mga tipo ko sa lalaki. Tapos, mabait pa siya. Tapos lagi niya akong tinutulungan. Naku, ingat ka sa mga ganong itsura, Mary. Mahilig magpa-fall yung mga ganon. Tapos pag nagkagusto ka na sa kanila, bigla kang iiwan sa ere. Alam mo, yan talagang mga lalaking yan. Lason lang talaga sila sa buhay. Hoy! Kayo ang dalaway pumasok na rito sa loob. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan sa labas? Kakain na tayo! Halika na! Sumisigaw na si Inang Dragona. Baka bugan pa tayo ng apoy niyan. Ayaw niyang pinaghihintay ang Unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit masyadong panatag ang loob ko sa kanya. Lalo na sa tuwing makakausap ko siya. Pero sa paglipas din ng mga araw, kumakalat ang balitang tila lumalabas na sa lungga nila ang mga aswang. Sunod-sunod ang naging biktima ng mga aswang. Magmula sa mga hayop hanggang sa mga tao. Lahat sila, pare-parehas. Kinukuha ang laman loob hanggang sa wala nang matira sa kanila. Umaga noon nung marinig namin sa kapitbahay na may natagpo ang bangkay ng dalaga sa bukid. Agad kaming nagtatakbo ni Janice papunta doon para tingnan yung nangyari. Diyos ko, Mary, tingnan mo yan. Ano to? Bakit parang wala nang tiyan yung babae? Oo, kinain lahat. Pati puso wala na. Ganyan kabarubal ang gawain ng mga aswang na yan. Hindi ko yata kayang tingnan. Sa ilang beses ko nang nakakita ng bangkay na sila ang may kagagawa ng pagkamatay, nasanay na lang din yata ang mga mata ko. Nakakasuka. Wala silang awa. Paano nila naaatim gumawa ng ganito karahas na bagay?
nagulat lang po ako. Kayo po ba yung nakita kong... Ang babaeng yan, hindi siya basta biniktima. Pinili siya. Po? Pinili? Iyan pong pinatay ng aswa? Lahat ng inaatake ng aswang may dahilan. Hindi siya basta lumala pa lang para kumain. Umaatake sila kapag may banta. Parang ahas. Hindi ka tutuklawin kung wala kang gagawing masama sa kanila. Banta? Sino naman po ang tinitingnan nilang banta? Lahat na lang ng gustong pumatay sa mga tulad nila. Manunugis, manggagamot, albularyo, mga banta ang mga yan. Napatingin ako sa kanya. Tila tumigil ang oras sa pagitan naming dalawa. Nangumiti siya ng bahagya. Saglit kong nakita kung paano kumislap ng pula ang kanyang mga mata. Mabilis, pero sapat para tumindig ang balahibo ko. Nay, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit mo ko hinahanap? Hindi mo ba nakikitang may kausap ako? Ah? Oh, Mary? Anong ginagawa mo rito? Kasama ko si Janice. Tiningnan lang namin ang nangyayari dito. Magkakilala na pala kayong dalawa. Tila hindi ko yata alam ang bagay na ito, Rico. Mary, si Nanay Minerva nga pala. Nay, si Mary, anak ni... Hindi mo na siya kailangang ipakilala kung kanino siyang anak at kung saang angkan siya nanggaling. Kilala ko na siya. Po? Ang mga mata niya, kamukha ng sa nanay niya, hindi ko makakalimutan. Pasensya ka na kay nanay. Medyo ganyan lang talaga siya magsalita. Huwag ka sana matakot sa kanya. Ayos lang. Nagulat lang din kasi ako. Parang kilala niya talaga ako eh. Higit pa sa akala mo, Ining. Mary, nandyan ka lang pala. Akala ko saan ka na sumuot eh. Halika na. Uuwi na tayo. Sabi ni nanay, wag na raw tayong magtagal dito. Baka maabutan pa tayo ng ulan. Oo, sandali lang. Bilisan mo na. Nandiyan na si Aling Berta. Baka mamaya, kwentuhan na naman ako ng kwentuhan. Aabutin na naman yung kwento niya ng ilang oras kahit paulit-ulit lang naman ang sinasabi niya. Lumingon ako kay Rico. Tapos, kay Aling Minerva na tahimik lang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero tila gusto ko pang manatili at magtanong. Ngunit sa bigat ng tingin ng matanda, parang pinipigilan ako ng kung anumang puwersa. Ingat kayo, Mary. Oo. Salamat ulit, Rico. Paalam po, Aling Minerva. Mag-iingat din po kayo pa uwi. Magdasal ka, Mary, bago ka matulog mamaya. Magdasal ka ng taimtim. Dahil minsan, hindi mo alam ang mga demonyo. Hinahabol ka hanggang sa panaginip mo. Ano pong sinasabi niyo sa pinsan ko? Wala, Ineng. Gusto ko lang pag-ingatin ang pamilya niya. Dahil nakakaramdam ako ng matinding unos na darating sa inyo. Sa sandaling yon, tila nanlamig ang buong katawan ko. Ang tinig ni Aling Minerva ay parang nag-iwan ng marka sa hangin. Mabigat, malamig at hindi basta mawawala. Hinila ako ni Janice palayo. Pero sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong sinusundan ako ng mga matang kulay pula kahit maliwanag pa. Nang makabalik kami sa bahay, naabutan naming abala naman si Tita Mercedes sa harap ng mga halamang gamot niya. Tila hindi mapakali kung anong halaman ang didikdikin at kakatasan para paghalu-haluin. Janice, ilabas mo lahat ng bote ng langis na natira, dali! Nay, kakaunti na lang tong mga pinaghalo natin. Lahat, gamitin natin lahat. Hindi na ako mananahimik habang may mga kinukuha na naman silang buhay gabi-gabi. Tita, baka naman po may ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Alam ko may magagawa ako. At kailangan ko na yung simulan ngayon, Mary.
Nay, magpahinga muna kaya kayo. Huwag mo akong pigilan, Janice. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang langis na ginawa ng kapatid ko. Kung yun ang nakapatay sa pinuno nila noon, yun din ang tatapos sa kanila ngayon. Hindi ko hahayaang madagdagan pa ang mga taong pinapatay nila. Ilang pamilya pa bang kailangang maubos bago tayo kumilos? Pero, paano kung hindi na gumana yung langis na yan? Kung hindi gagana, gagawan ko ng paraan. Hindi ako titigil. Hindi ko nahahayaan pang maulit ang nangyari sa mama mo. Pati na sa ibang taong biniktima nila. Hindi na namin siya napigilan ni Janice sa gusto niyang gawin. Madilim na nang lumabas ako. Magtatapon lang sana ako ng basura noon sa may likod ng bahay. Tahimik ang paligid. Maliban sa ingay ng mga kuliglig at kaluskos ng hangin. Huminga ako ng malalim. Pero biglang may naamoy akong kakaiba. Amoy panis na dugo. Ang baho. Parang amoy patay. Janice? Tita? Kayo ba yan? Ang anak ng manggagamot na pumatay sa tatay ko. Tuungang nandito ka! Sino ka? Pareho kayo ng amoy ng ina mo. Mapait. Amoy kamatayan. Dahil sa kanya, nawala sa akin ang lahat. Kaya ngayon, ako naman ang kukuha sa'yo. Dapat pala tinuluyan na kita sa batis pa lang! Tulong! Tita! Walang makakarinig sa'yo. Katapusan mo na, anak ni Rowena! Bitawan mo siya! Mula sa dilim, may biglang lumabas. Si Rico. Hawak niya ang tirador at bawat bato'y tumatama sa halimaw na parang bala. Tumalsik ang itim na dugo sa damo. Pero hindi ako binibitawan ng aswang sa pagkakasakal niya sa akin mula sa likuran. Ipit na ipit ako sa mga braso niya. Dahilan kung bakit amoy na amoy ko ang pagiging malansa ng halimaw. Muling tumirador si Rico. Tumulo ng aswang at nakawala ako mula sa pagkakakulong sa kanya. Nakita ko kung paano bumaluktot ang katawan niya. Hindi tao. Hindi rin hayop. Napaatras si Rico. Mabilis siyang kinuha ng aswang sa braso. Sa sandaling yun, narinig na yata nila tita ang nangyayari at lumabas sila. Hawak ni tita ang bote ng banal na tubig, habang si Janice naman ay may dalang asin. Sa ngala ng Panginoon, lumayas ka, kampo ng dilim! Mga walang iya talaga kayo! Isinusumpa ko ang pamilya nyo! Papatayin ko lahat ng kadugo ni Rowena sa baryong ito! Isumpaan niyo lang kami ng isumpa pero uubusin namin kayo! Tingnan natin kung magagawa nyo ang mga bagay na yan! Papatayin kita, hayop kang aswang ka! Babalik ako, Mercedes! At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo! Parang nasusunog ang balat niya. Umatras siya ng mabilis. Sumigaw, saka biglang tumakbo palayo. Ang tunog ng mga paa niya, mabigat sa lupa, pero mabilis na parang hangin. Naiwan ang amoy ng nasunog na laman at panis na karne. Lumingon si tita sa paligid. Maingat ang kilos. Parang inaamoy ang hangin at sinisiguradong nakaalis na ang halimaw. Ilang segundo lang, ibinuhos niya ang natitirang banal na tubig sa lupa. Tapos tumingin sa amin. Hindi naligtas ang bahay. Narinig niyo kung anong sinabi niya kanina. Ang pangalan ng mama mo, Mary. Oo nga po. Natatakot na po ako sa kaya nilang gawin para lang makaganti. Hindi nila makakalimutan ang mga pumatay sa pinuno nila. At alam kong hindi ito ang huling gabing dadalawin tayo ng isa sa kanila. Nay, ibig mong sabihin babalik pa yun? Babalik siya. O sila na mga kasama niya. Kaya kailangan nating maganda. Kailangan mas mabisa ang langis sa susunod. Kung nagawa ng kapatid ko noon, gagawin ko rin yun ngayon. Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Rico. Wala ka naman, Mary. Dito na ako. Kailangan ko nang umuwi. Tumango ako at muling nagpasalamat. Hindi ko matanggal sa isip ko yung mga salitang binitiwan ng nilalang. Ang puot, ang galit sa dugo ko. Hindi ko man alam kung sino siya, pero ramdam kong may koneksyon siya sa nakaraan ng mama ko.
Sa gabing yun, habang pumapasok kami sa loob ng bahay, ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat amoy ng usok at langis, may halong takot at pangako na kung babalik man siya, maghihintay kami. Hindi pa rin tama ang timpla. Bakit hindi ko makuha yung amoy ng langis na yon? Nay, baka naman sobra yung dahon. Sabi niyo kasi dati, 3 dahon na ang ginagamit ni Tita Rowena. Hindi lang sa dami ng dahon yan, Janice. May sangkap siyang hindi ko matukoy. Parang may halong sangkap na hindi ko malaman-laman kung ano. Lahat na sinubukan ko, walang tumama. Tita, baka naman kailangan niyo muna magpahinga. Ilang araw na kayong halos di natutulog. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko natutuklasan ang tamang timpla. Ang langis na to ang tanging makakapigil sa kanila. Kapag nagtagumpay ako, wala nang susunod na kailangang mamatay. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang mapaisip kung ganun din kabigat ang dinadala ni Mama noon. Yung pagod, takot at pag-asa na maliligtas ang lahat kahit kapalit ang sarili niya. Sa bawat kaskas ng almires ni Tita, naririnig ko rin ang galit na tinatago niya sa bawat piraso ng dahon. Janice, mamalengke muna kayo. Kailangan ko ng bagong langis ng niyog. Huwag lang kayo magtatagal. Opo, Nay. Tara na, Mary. Grabe, ang dami ng tao ngayon. Ang ingay pa. Oo nga. Pero mas gusto ko tong ingay kaysa sa katahimikit sa bahay ni Tita. Parang bawat hampas niya ng almires, pakiramdam ko ginigiba niya yung dingding. Hayaan mo na. Ganun talaga si Mama kapag nagfo-focus. Kapag nakuha na niya yung tamang halo, titikil din yun. Teka, si Rico ba yun, Mary? Yung nasa tindahan ng bigas? Bakit puro sugat at pasa siya? Hindi naman siya nasaktan ng aswang nung nakaraan. Mga mata namin, bigla siyang nag-iwas ng tingin. Rico? Anong nangyari sa'yo? May mga sugat ka. Wala to. Wala. Eh halatang nabugbog ka. May nakaaway ka ba? Sinong gumawa niyan sa'yo? Hindi mo na kailangang malaman. Umuwi na lang kayo. Janice, parang may mali sa kanya eh. Gusto ko siyang sundan. Huwag mo nang habulin, Mary. Kung gusto niyang umiwas, hayaan mo siya. Pero baka kailangan niya ng tulong. Kung kailangan niya ng tulong, magsasabi siya. Pero hindi ganun ang ginawa niya. Iniwasan ka niya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla siya nag-iba. Sinasabi ko na sa'yo nung una pa lang. Paasa lang yung mga lalaking ganyan. Huwag kang umasa sa taong hindi mo kilala ng buo. Hindi ko naman siya gusto sa ganung paraan. Hindi mo nga gusto pero naaapektuhan ka. Kita ko sa mukha mo, Mary. Pero hindi ngayon ang panahon para dyan. Mas dapat nating pagtuunan ng pansin ang tunay na kalaban. Ang mga aswang. Bakit ganon kabigat ang loob ko nang iwasan ako ni Rico? Parang may laman yung mga tingin niya. Takot, galit, o hiya. Pero hindi ko na rin inusisa. Hapon nang maisipan naming dalawin ni Janice ang puntod ni Mama. Sa gilid ng luma at maliit na kapilya, may maliit na sementeryo. Lumapit kami sa lapida ni Mama. Lumang-luma na ang mga letra sa lapida niya at bahagyang tinakpan ng lumot ang pangalan. Nilapag ni Janice ang mga bulaklak na pinitas lang namin sa tanim nila. Ma, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Ang tagal kong naniwalang namatay ka sa panganganak. Yun pala may pumatay sa'yo. Ang masakit, kahit patay ka na. Hinahanap pa rin nila ako. Kaya kailangan nating maging matatag. Hindi natin pwedeng hayaang mamatay ka rin o tayo nila, Nanay. Gaya niya. Kung sana lang nakilala ko siya. Siguro naiintindihan ko kung bakit pinili niya maging magagamot. Kahit kapalit ay buhay niya. Sabi ni Nanay, matapang daw si Tita Rowena. Hindi natatakot sa kahit sinong nilalang. Kaya nga siya ang naging kinakatakutan ng mga aswang noon.
Pero matapang din siguro yung mga umatake sa atin. Para bang may dahilan din sila sa likod ng lahat. Mary, walang sapat na dahilan para sa maginawa ng mga demonyong yun. Hindi sila tao. Ginawa nila kay tita ang pinakamasamang bagay na pwedeng gawin sa isang ina. Walang awa. Walang kapatawaran. Ma, kung naririnig mo ako, sana bigyan mo ng lakas si tita. Ang hirap niyang pigilang magalit. Ang hirap din pigilang matakot. Alam mo, minsan naiisip ko rin, baka hindi talaga natatapos ang laban ng mga tao at mga aswang. Parang sumpa na lang na ipapasa sa susunod na henerasyon. Pero hindi ba pwedeng matapos to? Pwede. Pero kailangang may maubos. Tara na. Baka hanapin na tayo ni Mama. Sige, sandali lang. Ma, kung totoo man na naririnig mo ko, gusto ko malaman kung anong sekreto ng langis na ginawa mo noon. Yun lang ang makapagliligtas sa amin ngayon. Kung may paraan ka para ipakita sa amin, kahit sa panaginip, please, ibigay mo na. Umihip ang malamig na hangin. At sa isang saglit, parang may humaplos sa balikat ko. Mahina ngunit ramdam ko. Tumingala ako sa langit at ngumiti. Pag-alis namin sa sementeryo, nag-iwan ako ng bulaklak sa ibabaw ng lapida ni Mama. Hindi ko alam kung darating pa yung araw na makakamit namin ng kapayapaan. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo niya. Mary, mauna ka na. Ha? Bakit? May naalala akong bibilhin. Umuwi ka na. Saglit lang ako. Sasama na lang ako sa'yo. Malapit lang din naman. Hindi. Mas mabuting ako na lang. Sabihin mo kay Mama, bibili lang ako at susunod agad. Baka mag-alala kung pareho tayong matagal pa uwi. Sigurado ka? Oo, promise. Susunod agad ako. Sure ka ha? Ako mananagot kay tita kapag nagtagal ka. Oo nga. Saglit lang ako. Uuwi rin ako agad. Tumango na lang ako, kahit mabigat sa loob. Ako tuluyang lumakad, tumingin pa ako sa kanya. Nakatingin siya sa direksyon ng batis. Parang may sinisilip. Mabuti nakauwi ka kaagad. Nasaan si Janice? May binili lang daw po. Sabi niya susunod din agad. Ay, nako yung batang yan. Lagi may biglang naaalala. Sabi ko nga po, sasamahan ko na lang siya eh. Ayaw niya naman. Hayaan mo na. Hindi naman nagpapagabi yun kapag nalabas. Tulungan mo na lang akong magluto. Alam mo, ganito rin kami ni Rowena noon. Lagi magkasama sa kusina. Siyang magtatagtad, ako naman magluluto. Tawa kami ng tawa kahit wala namang dahilan. Miss niyo po siguro siya, no? Araw-araw. Kahit ilang taon na. Minsan nga naririnig ko pa rin yung boses niya. May pagkakataong hinihiling ko na sana pwedeng ibalik ang oras. Para ibabalik ko sa gabing yun at magawa ko siyang mailigtas. Buhay pa sana siya ngayon. Sana nga po. Para naranasan kong pakiramdam ng may nanay. Nakikita ko siya sa iyo, Mary. Sa paraan ng pagtingin mo. Sa paraan ng pananalita mo. Parang siya lang ulit ang kaharap ko ngayon. Tita, okay lang po ba kayo? Oo, anak. Basta tandaan mo. Kung dumating man ang gabi na kailangan mong lumaban, lumaban ka para sa buhay mo. Bakit niyo po nasabi yan bigla? Wala. Naalala ko lang ang kapatid ko. Pwede ba kitang yakapin kahit saglit? Mer, Oo naman po, tita. Matapos niya akong yakapin, nagpunas siya ng luha. Tumahimik kami pareho. Nagpatuloy siya sa paghahalo ng ulam, pero pansin kong nanginginig na ang kamay niya. Parang may kabang di niya sinasabi. Ilang sandali pa lumalim na ang gabi. Hindi pa rin umuwi ang pinsan ko sa kabila ng sinabi niyang saglit lang siya. Tita, 8:00 na. Hindi pa rin umuwi si Janice. sigurado ka bang sa palengke lang siya pumunta? Opo, yun ang sabi niya eh. Pero baka natagalan lang sa paghahanap ng bibili niya. Hindi siya ganito katagal lumabas. Lalo na't hindi naman siya nagpaalam sa akin. Tita, gusto niyo po bang hanapin ko na siya sa labas? Hindi. Baka magkasalisi naman kayo at ikaw ang magtagal sa labas. Maghintay muna tayo ng ilang sandali. Kapag hindi siya nakabalik, dalawa tayo maghahanap sa kanya. Nay!
Janice, anak, saan ka galing? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Alam ko na ang totoo. Si Rico! Si Rico at yung nanay niyang si Aling Minerva! Sila ang mga aswang! Ano? Oo! Nakita ko sila sa batis! Janice, huminahon ka. Anong nakita mo sa batis? Sinundan ko siya, Nay. Si Rico, nakita ko siyang naglalakad papunta ron. Kaya pinauna ko si Mary pa uwi. Pagdating ko doon, nakita ko ang lugar nila. Hindi lang isa, marami. Higit 5 kubo. Doon nakatira ang mga aswang. Narinig ko silang nag-uusap. Si Minerva, anak siya ng pinuno ng mga aswang na pinatay ni Tita Rowena noon. Diyos ko, Balak nilang sumugod dito. Hindi lang basta atake. Papatayin nila si Mary. Gusto nilang maghiganti. Gusto nilang tapusin ang lahi ni Tita Rowena. Pero, si Rico? Hindi yun totoo. Niligtas niya ako. Oo! Niligtas ka niya. Kaya puro sugat siya, Mary. Kasi, pinigilan niya ang sarili niyang nanay. Nilabanan niya si Aling Minerva noong gabing yun. Siya yung dahilan kung bakit nakaligtas ka. Kaya pinarusahan siya ng mga kakalahi nila. Pero bakit niya tinago? Bakit hindi niya sinabi? Kasi aswang pa rin siya, Mary. Kahit anong gawin niya, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Anong malay natin? Baka plinano niyang mapalapit rin sa'yo. Pero hindi siya tulad ng iba. Hindi mo alam yan! Nakita ko mismo kung paano siya tumingin sa mga tao ron. Yung mga mata niya, pula! ang anak ng pinuno. Oo, Nay. At balak nilang tapusin ang sinimula ni Tita. Si Aling Minerva ang aswang na umatake kay Mary sa batis nun. At nung nagtatapon siya ng basura. Kung ganon, lalaban tayo. Hindi na sila makakapasok dito. Hindi nila makukuha ang pamangkin ko. Lumingon ako sa bintana. Sa labas ng ulan, may kumikislap na mga mata sa dilim. Parang may nanonood. Hindi ko na alam kung si Rico o isa sa kanila. Pero isa lang ang sigurado ko. Nagsisimula na ulit ang gabi ng mga bangungot. At sa gabing yun, habang sumisikip ang hangin sa paligid namin, alam kong hindi na lang si Tita Mercedes ang naglalaro sa apoy. Kami na rin ni Janice. Lahat kami, handa nang harapin ang dilim na muling bumabalik. Tahimik ang buong bahay. Hawak ko ang photo album ni Mama. Nakasandal sa dingding habang pinagmamasdan ko ang ngiti niyang matagal nang nawala. Ilang gabi ko nang kinakausap ang litrato niya. Pero nung gabing yun lang ako nakaramdam ng kakaibang lamig. Parang may gustong magsalita pabalik. Hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako habang kinakausap ang litrato niya. Mary! Mary! Gising! Si Nanay! Nawawala si Nanay! Ano? Paano? Wala siya sa kwarto namin! Nalipungatan lang ako! Tiningnan ko yun ang buong bahay, pero hindi ko talaga siya makita! Ni yung bote ng langis na huli niyang ginawa! Dala rin niya! Tita Mercedes? Nasaan po kayo? Hindi siya aalis ng walang paalam! Baka may sinubukan siyang gawin. Naalala mo yung sinabi mo sa amin? Yung kuta ng mga aswang? Baka sumugod siya ron. Hindi! Hindi pwedeng gawin yun ni Mama! Alam kong galit na galit siya, pero hindi pwedeng siya lang mag-isa! Halika! Pumunta tayo doon! Wala na kaming inaksayang oras. Kinuha ni Janice ang bote ng banal na tubig at kutsilyo. Ako naman kumuha ako ng pang-ilaw namin sa daan. Sa lakas ng ulan, halos mabasa kami sa unang hakbang pa lang ng palabas ng bahay. Tumakbo kami sa madilim na daan. Basang-basa ang mga paa. Tila bumabahagal ang oras sa bawat hakbang naming dalawa. At pakiramdam namin nahuhuli na kami. Paglapit namin sa bunga ng batis, may nakita kaming taong nakahandusay sa putikan. Kahit nababasa na ng ulan, hindi nun naalis ang dugo nito sa katawan. Tumakbo kami palapit. Si Tita Mercedes, nakahiga sa tabi ng batong malapit sa tubig. Ang kamay niya ay puno ng dugo. Hinihingal, nanginginig at halos wala ng kulay ang labi niya. Tita! Anong nangyari? Bakit sumugod ka mag-isa? Nay! Nay! Huwag mong isasara ang mata mo, Nay! Naririnig mo ba
Nakikiusap ako sa'yo na. Hindi mo ako pwedeng iwan. Tita, kaya mo bang tumayo? Tutulungan ka namin. Dadaling ka namin sa ospital. Hindi na. Huwag na kayong lumapit sa akin. Dumakbo na kayo. Umalis na kayo rito at kalimutan niyo ng lahat. Iligtas niyo ang mga sarili niyo. Hindi ko sila napatay lahat. Buhay pa sila. Si Serafina, ang asawa ng pinuno. At ang anak niya, si Minerva. Buhay pa sila. Tita, bakit mo kasi sinugod mag-isa? Akala ko kakayanin ko. Akala ko, kaya ko lang tapusin ang kasamaan nila. Akala ko sapat na ang tapang na meron ako. Pero mali ako. Hindi! Hindi pwede sa ganito lang matatapos ang buhay mo! Hindi mo ako pwedeng iwan! Gaganti pa tayo! Anak, makinig ka. Umalis na kayo. Huwag na kayong uuwi sa bahay. Susukurin nila kayo roon. Pagkubli kayo. Naiintindihan niyo ba ako? Tita, huwag ka magsalita ng ganyan. Mary, pakiusap. Tapusin mo ang sinimula ng mama mo. Huwag mo silang hayaang magtagumpay. Tumulo ang luha ko sa pisngi niya habang unti-unting humihina ang hininga niya. Binubuhay namin ang mas matinding galit sa puso namin. Hanggang sa tuluyan ng bumitaw si tita. Si Janice, niyugyug ang katawan ng ina niya. Umiiyak na parang batang inagawa ng candy. Gumising ka! Hindi mo ako pwedeng iwan! Hindi ako titigil! Gaganti ako sa ginawa nila! Kay Minerva! Kay Serafina! Lahat sila magbabayad sa ginawa nila sa mga nanay natin! Janice, may tao! Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Traidor! Aswang ka rin! Ikaw at ang lahi mo ang dahilan ng lahat ng to! Hindi ako kalaban! Janice, tama na! Tumabig ka, Mary! Huwag kang papadala sa isang to! Kabilang siya sa lahi ng pumatay sa mga ina natin! Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang isang to! Alam ko ang ginawa nila. At yan din ang dahilan kung bakit nandito ako. Para tapusin yung sumpa na sinimula nila. Kung hindi ka kalaban, patunayan mo! Ang pamilya ko, ang kanang mga aswang, nagpaplano silang sumugod sa banyo ngayong gabi. Si nanay at si lola, lahat sila naghihintay ng senyas. Kailangan niyang umalis ngayon na. Bakit ka naman namin paniniwalaan? Dahil kung kalaban ako, dapat patay na kayong dalawa ngayon. Pero nandito ako. Pinuntahan ko kayo para balaan tungkol sa gagawin nila. Rico, totoo bang papatayin nila ako? Oo, ikaw ang gusto nilang patayin, Mary. Ikaw ang dugo ni Aling Rowena. Pero hanggat nandito ako, hindi nila kayo mahawakan. Paano kayo makakatiyak na hindi mo kami tinadala sa patibong? Dahil tinanggihan ko na ang sarili kong dugo. Sinubukan na akong patayin ng nanay ko. Tingnan mo ito. Nagawa niya ng sakta ng sarili niyang anak. At kayang-kaya rin akong patayin. Paparating na sila! Kailangan niyo nang umalis. Ngayon na. Huwag kayong babalik sa bahay niyo. Doon nila kayo hahanapin. Rico, kung totoo mang kakampi ka namin, tulungan mo kami. Kapag iniligay mo kami sa alanganin, ikaw ang uunahin ko. Naintindihan ko. Tutulungan ko kayo mabuhay. Magtiwala lang kayo sa akin. Hindi ko pwedeng iwan ang katawan ni Nanay dito. Ako na bahala. Tumakbo kami palayo sa batis habang ang sigaw ng mga nilalang ay lumalakas sa likod namin. Tumakbo kami sa gitna ng ulan. Halos hindi na makita ang daan. Si Rico ang nangunguna. Bit-bit ang walang buhay na katawan ni Tita Mercedes. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang yabag ng mga aswang sa malayo. Tila hinahabol kami, pero hindi rin kami mahanap. Pinasok namin ang abandonadong kapilya sa tabi mismo ng sementeryo. Basa, madilim at puno ng lumot. May mga basag na santo sa gilid. At ang altar ay natatakpan ng alikabok at tuyong dahon. Pero kahit ganun, doon lang ang tingin namin. Ligtas na lugar para sa aming tatlo. Dito muna tayo. Oo,
Wala silang lakas sa sagradong lugar. Pero hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangan makapagplano bago mag-umaga. Plano? Ang gusto ko lang ay makaganti sa ginawa nila kay nanay! Janice! Janice, huwag muna ngayon. Kumalma muna tayo at mag-isip ng maayos. Umupo kami sa lumang bangko. Nilapag ko ang photo album na ilang oras ko nang hawak mula sa bahay. Hindi ko na namamalayang nadala ko pala yun mula pagkagising dahil nakatulugan ko yakap-yakap ang mga litrato ni Mama. Basang-basa ang cover pero bukas pa rin sa pahinang kinakausap ko gabi-gabi. Habang pinupunasan ko ang mga pahina, napansin kong may nakaumbok sa ilalim ng dalawang magkatalikurang kopya ng litrato. Parang may nakasingit sa pagitan ng papel. Dahan-dahan ko yung binuklat. Isang lumang piraso ng papel. Dilaw na sa katagalan. Ang sulat, halos hindi na mabasa. Pero nang itapat ko sa liwanag, may mga salitang nababasa pa. Mga sangkap. Janice! Rico, tingnan niyo to. Mukhang ito na yung matagal lang hinahanap ni Tita Mercedes. Ano yan? Mga sangkap ng langis. Yung ginawa ni Mama. Nakatago pala sa album. Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang to nakita. Basahin mo. Sige. Langis ng niyog mula sa unang piga. Dinurog na buto ng hayop o tao na pinatay ng halimaw. Dinikdik na luya at bawang. Dugo ng matapang at dugo ng handang magsakripisyo. Dugo? Oo. Siguro yun ang kulang sa lahat ng ginawa ni Tita. Kaya hindi gumana ng gusto ang mga ginawa niya. Kaya pala hindi niya makuha yung tamang timpla. Yung sangkap na yun, may dugo. Pero hindi basta dugo. Dugo ng matapang at handang magsakripisyo. Sayang lang at ngayon lang natin nakita yan. Kung kailan wala na si nanay. Parang simbolo yun. Hindi lang simbolo. Kapangyarihan yan. Ang dugo ng tao handang magsakripisyo. Yun ang nagbibigay lakas sa langis para sunugin ang balat ng mga aswang. Kung ganun, gagawin natin to. Pero saan tayo kukuha ng mga sangkap? Lahat ng gamit na iwan natin sa bahay. Ako na ang kukuha. Alam ko kung saan tayo makakakuha ng ibang kailangan. Lalo na ng butong pinatay ng aswang. Marami sa ilalim ng batis. Ikaw nang bahalang magdala ng mga kakailanganin, Rico. Laban sa kalahin mo. Oo, tutulungan ko kayo. Pero huwag kayong lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Janice, baka bumalik siya na may dalang tulong para sa atin. O baka bumalik siya kasamang pamilya niya. Hindi siya ganon. Huwag kang tanga, Mary. Apo siya ng pinuno. Hindi ba sa mawawala ang pagiging aswang sa dugo niya? Tumahimik ako. Pero kahit pilitin kong magduda, iba yung kutob ko. Si Rico, kahit may halimaw sa dugo, may kabutihan pa rin sa puso. At yun ang dahilan kung bakit naniniwala pa rin ako may pag-asa. Nakita kong inayos ni Janice ang lumat basang papel, pinatayo sa tabi ng sinindihang kandila. Inisa-isa niyang binasa ulit. Paulit-ulit, parang inuukit sa isip. Sa kabila ng pagod, may apoy sa mga mata niya. Para kay nanay, para kay Tita Rowena, para sa lahat ng pinatay nila. Janice, sa tingin mo ba, matatapos natin to? Kung natapos ni Tita Rowena ang pinuno nila noon, matatapos din natin to ngayon. Pero marami sila. Oo, pero ngayon, hindi na tayo tatakbo. May tao. Rico! Oh, nakuha ko ng lahat. Langis ang unang piga ng nyog. Dinikdik na bawang, luya. Buto ng pinatay nilang tao. Lahat. Hindi ka nila nakita o sinundan? Hindi. Alerto ako sa paligid ko. At alam ko rin kapag malapit sila. Akala ko hindi ka nababalik. Hindi ko kayo iiwan at pababayaan. Lalo na ikaw. Sige, simulan na natin to. Kailangan nating tapusin to bago sumikat ang araw. Tita Mercedes. Mama, sana gabayan niyo kami. Kapag natapos to, wala nang aswang na makakalapit sa inyo. Makakalaya na kayo sa sumpang ibinigay ng lahi namin. Kapag natapos to, matatapos na rin ang gabing puno ng takot. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap sa mga mukha naming tatlo. Sa gitna ng altar, umaalon ng kumukulong langis. Kulay ginto na may bahid ng pagkapula.
Humahalimuyak sa buong kapilya ang kakaibang amoy ng langis. Masyadong matapang, pero mabango pa rin sa pang-amoy. Nang mapaghalo na namin ang ibang sangkap, tsaka naman kami nagkatinginan para sa isang natitirang kulang. Alam namin sa mga sarili naming, hindi dugo namin na makakapagpatibay sa langis. Sa pagsayaw ng maliit na apoy, dumapo ang tingin namin sa gilid ng altar. Nandoon, nakabalot ng kumot si Tita Mercedes. Tahimik, mapayapa at parang natutulog lang. Si tita. Siya ang matapang at handang lumaban mag-isa. Siya rin ang dahilan kung bakit humihinga pa tayo ngayon. Kung dugo niya magbibigay lakas, hayaan niyong siya pa ang maging sandigan niyo. Kahit patay na siya, yung tapang niya, buhay pa rin sa inyo. Kung ganon, kailangan nating gawin to ng may respeto. Oo, hindi dahil sa takot, kundi bilang pagpapatuloy para sa inilaban niyang katarungan at hustisya. Lumuhod kami sa tabi ng katawan ni Tita. Ang apoy ay tumama sa mukha niya. Lumutang ang mga bakas ng sugat. Ang bahagyang ngiti sa labi na parang may tinapos na laban. Marahan kong inabot ang kamay niya. Malamig, pero may bigat ng katapangan. Nagdadalawang isip man, hiniwaan ni Janice ang daliri ng kanyang ina hanggang sa tumulo yon sa baon ng niyog. Pero may kulang pa rin. Sinabi sa sulat, 2 dugo. 2 ba ang nakasaad? Yun ang pagkakaintindi ko. Dugo ng matapang at dugo ng handang magsakripisyo. Rico, ilahad mo ang daliri mo. Bakit ako? Dahil ikaw lang ang matapang na tumalikod sa sarili mong lahi. Yan ang pagsasakripisyong kaya mong gawin. Para sa aming hindi mo naman kaano-ano. Hindi ko alam kung tama yan. Tama o hindi man ang maging timpla. Alam kong sapat na ang tapang natin para lumaban sa kanila. Aray! Matapang ka rin, Rico. Tulad ni Nanay, tulad ni Tita Rowena. Ang 2 dugo na magkaibang mundo. Ngayon nagtagpo. Ang langis ay nagbago ng kulay. Mula ginto patungong malalim na pula. Akala namin ang matapos kami sa paggawa ng langis, makakapagpahinga na kami kahit papano. Pero hindi pala. Bigla na lang kaming nakaramdam ng kumakaluskos mula sa labas. Agad kaming naalerto. Rico, ilan sila? Nakikita mo ba sila? Sapat para pumatay ng 3. Pero hindi tayo dapat matakot ngayong nakagawa na tayo ng langis. Kung gusto nilang pumasok, ipakita natin kung anong klase ng tapa ang nagagawa ng dating takot. Basahin niyo yung pinto ng banal na tubig. Bilis! Umaatras sila! Hindi pa tapos. Hindi aalis ang mga yan hanggat hindi nila tayo nagpapasok. Maganda na kayo! Mary! Yung mga bato para sa tirador ni Rico, pahiral mo ng langis! Eto na! Oh, lumayo kayo. Ako nang bahala sa kanila. Alam ko kung saan ang kahinaan ng mga yan. Doon ko sila patatamaan. Saan naman? Sa dibdib, sa puso. Dahil hindi nila alam kung paano pairalin ang puso. Utak ang lagi nilang ginagamit. Tumindig siya sa tabi ng basag na bintana. Sa likod niya, kumikintab ang apoy. At sa kamay niya ang tirador. Nagawa niyang patumbahin ang 2 naunang sumubok-sumubit sa loob. Sa isang iglap, sumalakay ang 3 aswang. Itim ang balat, malalalim ang mata, may ngipin na parang bakal. Mabilis silang pumasok. Kumakaluskos sa mga kuko sa sahig ng kapilya. Janice! Sa kaliwa! Umalis ka dyan! Pusigan mo sila ng langis! Rico! Nasusunog ang mga balat nila! Baka madamay ang kapilya sa pagkasunog! Hayaan mo! Nang masunog silang lahat! Ang mga aswang ay sumisigaw. Sinusunog ng apoy at banal na tubig. Isa-isang bumabagsak. Nasusunog hanggang maging abo. Sa liwanag ng apoy, kita ko ang mukha ni Janice. Puno ng luha pero matatag. Si Rico nakatayo sa harap ng altar. Basang-basa ng pawis at dugo pero hindi umaatras. Umupo kami sa sahig sa gitna ng apoy na unti-unting humihina. Nakita ko ang liwanag ng umaga na sumisilip sa sirang bubong ng kapilya. Ang ulan sa labas ay parang banayad na musika. Hinuhugasan ang bawat bakas ng dugot takot. Tita Mercedes. Ma, tapos na. Hindi pa. May natitira pa. Kasama si nanay at lola. Pero ngayong gabi, tayo ang nanalo. At kapag bumalik pa sila,
Hindi na tayo tatakbo. Ang apoy ay kumalma. Nagbigay daan sa liwanag ng lampara. Sa labas, umuulan pa rin. Ngunit may init na sa hangin. Habang nakapikit ako, ramdam ko ang mga haplos ng umaga. Tahimik, pero puno ng pangako. Sa lumang kapilyang yon natapos ang isa sa pinakamatinding gabi ng buhay namin. Sa langis na pinagsama ng dugo ng tapang at sakripisyo, muling nabuhay ang liwanag laban sa dilim. At sa bawat patak ng ulan, alam kong naroon sila. Si Mama Rowena at si Tita Mercedes. Nakamasid at nakangiti. Kinabukasan, isang panatag na umaga ang sumalubong sa amin. Nagpasya kaming tatlo na maghukay at ilibing ang bangkay ni Tita sa tabi ng labi ni Mama. Nagdasal at humingi kami ng pasensya na hindi namin siya nabigyan ng maayos na libing na nararapat para sa kanya. Dito na yun. Dito nakatago ang mga halimaw na pumatay kay Mama. Ang tahimik. Parang huminto ang hangin. Tahimik. Dahil alam nilang parating tayo. Nakikinig sila, sigurado ako. Mas mabuti. Para marinig nila kung anong tunog ng galit naming magpinsan. Janice, kumalma ka lang muna. Huwag mo akong pigilan, Mary. Matagal na silang nananahimik sa dilim habang tayo nagluluksa sa liwanag. Ramdam ko ang panginginig ng boses ni Janice. Halong puot at pangungulila. Sa gitna ng liwanag ng araw, ang mga dahon ay tila naninilaw sa init ng galit niya. Si Rico ay nakaposisyon sa unahan. Hawak ang tirador na tila extension ng kanyang kamay. Ang hangin ay unti-unting lumalamig. Rico, may naririnig ako. Huwag kayong gagalaw. Alam ko yung tunog na yan. Kaya pala naaamoy ko ang dugo ng mga anak ng dalawang inang mapangahas. Ang mga anak na mga pumatay sa aking pamilya. At nandito rin ang traitor kong anak, si Rico. Hindi ko akalaing ikaw ang magiging kahihiyan ko. Sa'yo pa naman ipapasa ni ina ang pagiging pinuno. Pero ano itong ginawa mo? Nagtaksil ka sa sarili mong lahi! Ang kapal ng mukha yung lumabas sa liwanag. Wala na kayong kahihiyan sa balat nyo. Hindi kaya Diyos para magdesisyon kung sino ang dapat mabuhay sa mundong to. Mga halimaw, walang kapatawaran ang ginawa niyo sa mga ina namin. Hindi naman sa ganun ang kahihinatnan nila kung hindi sila ang nauna. Sila ang unang kumanti sa amin. Gumanti lang kami! Ang ina mong si Rowena, Mary, siya ang pumatay sa ama ko! Sinunog niya! Ang nanay mo naman, Janice, pinatay ang iba rito sa amin! Hindi naman kami santo para patawarin na lang ng walang ginagawa ang kasalanan nila! Kaya papatay namin kayong lahat! Hindi! Hindi totoo yan! Kayo ang tunay na masama! Huwag niyong baliktarin! Ginawa ng mga nanay namin yon dahil sumusobra na kayo! Pumapatay kayo ng mga inosenteng tao! Tanungin mo ang sarili mo! Bakit kaya takot ang mga aswang sa amoy ng langis? Dahil yon ang alaala ng aking ama, ang apoy na nagmula sa kamay ng iyong ina! Wala akong karapatang idawin si Tita Rowena. Ang ginawa niya ay para protektahan ang mga inosente. Protektahan. Ang mga gaya ng inayo ay hindi nagpuprotekta. Naglilinis sila ng sariling kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng iba. Si Lola Serafina ay matangkad, payat, at ang balat niya ay parang abo. Sa bawat salita niya, ang paligid ay tila lumalabo. Ang mga ibon ay biglang lumipad palayo at ang mga anino ng puno ay humahaba, gumagapang sa lupa. Lola, tama na. Walang mangyayari kung galit na lang palagi ang pinaiiral natin. Aba, nagsasalita ang traidor. Ang nilalang na tumalikod sa sariling dugo. Sabihin mo nga, Rico, masarap bang mabuhay bilang nilalang na walang pagkakakilanlan? Mas mabuti ng mabuhay sa kasinungalingan ng tao kaysa sa dilim ng dugo nyo. Kasinungalingan daw? Hindi mo man lang naisip, anak, na ang dugo mo, ang mismong pumapatak sa mga ugat mo, ay lahi ng mga pinuno?
Tinalakuran mo ang kapangyarihang dumadaloy sa'yo. Kapangyarihan? Wala kayong kapangyarihan. May sakit lang kayo. Sakit na tinatawag na pagkagahaman. Maganda yan, Iha. Pero tandaan mo, ang sakit namin yan ang dahilan kung bakit kayo natatakot tuwang gabi. Hindi kami takot. Natatakot lang kami na dumami pa kayo hanggang sa maubos sa mga tao. Hindi nyo kami mauubos, mga anak ng abo. Kahit pawasakin ninyo ang kuta, mananatili kaming anino sa ilalim ng balat ninyo! Ramdam kong unti-unting lumalabo ang liwanag. Sa pagitan ng mga salita nila, may puwersang tila humihigop sa init ng araw. Sa kamay ko, nanginginig ang bote ng langis. Si Janice ay dahan-dahang inilapit ang hawak niyang kutsilyo sa dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng galit. Sabihin mo, Minerva, anong pakiramdam nang mawalan ng ama? Masakit! Pero mas masarap makita kung paano rin kayo mawawalan ng mga mahal ninyo. Gaya ng ginawa ng ina nyo sa akin! Kaya mo ginawa ito? Kaya mo pinatay si Mama? Dahil lang sa paghihigante? Hindi paghihiganti, Mary! Katarungan! Hindi lang naman kayo ang dapat mabigyan ng hustisya. Kami rin! Dahil nagmamahal pa rin kami sa kabila ng pagiging iba namin sa inyo. Pinatay niya ang ama ko! At ako ang nagsilbing hustisya! Kami ni Nanay! Hustisya hanggang sa susunod na buhay! Pero wala silang kalaban-laban! Walang laban! Baka nalilimutan mo, Rico, na ang ina niyang si Rowena ang unang pumatay ng pinuno ng aming lahi. Sa asawa ko, ang tatay ng nanay mo, ang lolo mo, wag na wag mong kalilimutan yon! Kumidlat sa kalayuan, isang mabagal. Bantaan ng unos. Ang hangin ay pumasok sa pagitan namin. Malamig, parang bulong ng mga patay. Si Minerva ay lumapit ng isang hakbang. Halos magkadikit na ang mga mukha namin. Ang hininga nito ay amoy abo at dugo. Sabihin mo, Mary, handa ka bang mamatay gaya ng ina mo? Kung yan ang kailangan para tapusin to, oo! Pero siguraduhin mong mapapatay mo nga ako. Kung may dapat magdusa, kayo yon! Hindi kami! Kay tapang niyo para sumugo dito sa mismong lungga namin. Isang malaking pagkakamali! Tumama ang araw sa mukha ni Serafina. At sa unang pagkakataon nakita ko ang kanyang tunay na anyo. Hindi halimaw, kundi isang matandang babaeng ubos na ng galit. Puno ng sugat. At may mga mata ng taong matagal nang hindi natutulog. Si Minerva naman ay tila bata sa tabi niya. Ngunit sa bawat galaw ng labi niya, may kasamang lason. Sa pagitan ng katahimikan, alam kong ilang segundo na lang ang pagitan bago tuluyang bumigay ang langit. Hindi na kami uurong! Sa araw na to, dito matatapos ang lahat! Tapang ng dalawang batang walang alam. Ang mga ina nyo rin, ganyan rin. Sumigaw, lumaban, tapos sinunog sa sarili nilang apoy! Mga anak na mga mapangahas, ang siya namang lalaban sa atin. Ang mga sugat ng aking lahi ay hindi pa naghihilom. Tama na! Lola! Nay! Tumigil na kayo! Anak ko, pagkatapos mong ipahiya ang lahi natin, may lakas ka pa ring magsalita. Ang dugo mo, Rico, nilaso na ng mga taong to! Hindi nila ako nilason! Tinuruan nila akong pumili kung ano ang tama! Ang dugo ay hindi kailanman nagkakamali. Lahat ng tumatakas, sinusunog ng sariling ugat. Ang dugo ay hindi sukatan ng kabutihan. Lahat ng tao may karapatang pumili. Ang mga gaya nyo, laging nagtatago sa moralidad. Habang kami, pinapatay nyo gaya ng mga hayop! Para to sa mga ina naming pinatay niya! Kung
kaya mong pumatay, gawin mo! Para makita ng kaluluwa ng nanay mo kung gaano ka rin kabangis! Janice! Ngayon na! Minerva! Anak ko! Nay! Tulungan mo ako! Sa isang iglap, nang tapunan ni Janice ng langis ang katawan ni Minerva, agad itong nagliyab. Ang langis ay kumapit sa balat ni Minerva, umakyat hanggang sa kanyang leeg. Ang apoy ay lumamon sa kanya, habang ang hangin ay puno ng sigaw at amoy ng nasusunog na laman. Si Janice ay nakatingin lang, nanginginig, ngunit hindi umurong. Bumagsak si Minerva sa lupa. Ang apoy ay nilamon siya hanggang sa wala nang natira kundi abo. Si Serafina ay nakaluhod, hawak ang abo ng sariling anak. Una, pinatay niyo ang asawa ko. Ngayon, pinatay niyo naman ang anak ko! Rico, hindi ka ba lang ba nasasaktan sa ginawa nila sa iyong ina? Hindi! Kung yan ang dapat para matapos ang kasamaan ng lahat! Walang hiya ka! Wala kayong karapatang mabuhay! Ang lahi ko ay nauubos dahil sa inyo! Tumindig si Lola Serafina. Ang anino niya ay lumawak sa lupa. Parang alon na itim ang usok. Ang hangin ay kumulog. At sa paligid, nagsimulang umikot ang mga abo ni Minerva. Tila binubuhay ang galit ng kanyang ina. Rico! Umatras tayo! Hindi siya titigil. Hanggat mahininga pa ako. Huwag kang lalapit! Kailangan kong tapusin to, Mary. Ako na lang natitira sa dugo niya. Isusumpa ko kayong lahat! Ang bawat anak niyo'y magmamana ng dilim na tinapos niyo ngayon! Hindi mo na kailangang isumpa, Lola. Dito na tayo matatapos. Tayo ang unang mauubos! Hindi namin napansin na may hawak na palang bote ng lingi si Rico. Ang kamay niya ay nanginginig habang binubuksan ito. Ibinuhos niya ang langis sa sarili niyang balikat. Dahan-dahan. Parang binabasbasan ang sariling kamatayan. Ang araw ay tumama sa likod niya at sa liwanag, nakita ko ang bawat patak ng langis na kumikislap sa balat niya. Rico! Wag! Tumigil ka, Rico! Huwag mong gawin yan! Hangal ka, Rico! Anong ginagawa mo? Hindi mo gagawin ang bagay na yan! Hindi, Lola. Sabay tayong matatapos! Rico! Patawad, Lola. Para sa pagtataksil sa sarili nating dugo. Pero ito ang nararapat para sa atin! Sa isang iglap, niyakap niya ang lola niya habang nagliliyab siya. Kumapit sa kanilang dalawa ang apoy. Si Serafina ay sumigaw. Hindi sa sakit, kundi sa pagkagulat. Habang si Rico ay niyakapan niya ng mas mahigpit. Parang ayaw bitawan ang huling hibla ng dugo at pag-ibig. Rico! Hindi mo kailangan gawin yan! Wag! Rico! Sabay silang bumagsak sa apoy. Tumalon si Rico. Hawak pa rin ang kanyang lola. Habang may luha sa mata at mumunting ngiti sa labi. Bago siya tuluyang lamunin ng apoy, lumingon siya sa akin at ngumiti. At sinabi ang salitang hanggang sa susunod. At mahal niya ako. Ang sigaw nila ay naglaho. Isang sigaw ng pighati. Isang sigaw ng paglaya. Hindi ako makagalaw. Ang hangin ay puno ng abo. Si Janice ay lumuhod. Hawak ang lupa, umiiyak ng walang tunog. Sa gitna ng apoy, nakita ko ang dalawang anino. Magkayakap pa rin. Dahan-dahang nagiging abo sa ilalim ng liwanag ng araw. Bumuhos ang ulan. Pinatay nito ang apoy. Hinugasan ng abo. At ang liwanag ng araw ay unti-unting bumalik. Sa lupa kung saan sila nasunog, tanging isang piraso ng tirador ni Rico ang natira. Itim dahil sa sunog, ngunit buo pa rin. Kinuha ko yon at niyakap ng mahigpit. Parang pangako na hindi masasayang ang ginawa niya. Hindi ka namin kakalimutan, Rico. Hindi ko man nasabi sa iyo pero gusto kita. Hindi na sayang ang sakripisyo nila nanay at tita Rowena. Pati na rin ni Rico. Tapos na ang bangungot natin, Mary.
Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Nabuhay pa tayo, Janice. Buhay tayo dahil sa mga taong nagsakripisyo para sa atin. At habang buhay nating dadalhin, ang alaala nila. Nasa Maynila na kami ni Janice. 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. Hindi madali ang simula, pero magkasama kaming nagsimula ulit. Sa bawat gabi, iniisip ko pa rin si Rico, si Tita, at si Mama. Ang pag-ibig ni Rico ang huling alaala ko ng probinsya. Isang pag-ibig na nagparanas sa akin kung gaano kasakit ang isang sakripisyo. Ang aral na natutunan ko sa karanasang yon, ang kadiliman ay palaging nandyan. Pero ang pinakamalaking halimaw ay ang galit at puot na nagpapalaki sa dilim sa loob natin. Kailangan nating tanggapin ang pighati at gamitin ito upang maging ilaw, hindi upang maging halimaw. Patuloy kaming nabubuhay, hindi upang kalimutan, kundi upang patunayan na ang pag-asa at pag-ibig ay mas matibay kaysa sa anumang aswang o sumpa. Gusto ko sanang mag-iwan ng isang katanungan bago ako magpaalam, na sana'y sagutin niyo kung mapili man ang kwentong ito. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Tita Mercedes o ni Mama o kahit na ni Rico, handa rin po ba kayong isakripisyo ang sarili niyong buhay para sa kaligtasan ng iba? Maraming salamat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hindi pa rin ako makaget over sa kwento ni Mary, ang ating sender. Sa totoo lang, mga kaibigan, sino ba namang hindi maa-attract sa isang napakagandang batis? Fresh water, nature, peace and quiet, perfect escape from the city. Pero ang masaklap, mga mahal, yung ating perfect escape, yun pala ang perfect hunting ground ng ating mga aswang. Ang malinaw na batis pag mamayari pala na matagal ng kinakatakutan sa baryo. Kaya lesson number 1, bago magliwaliw sa batis, magtanong muna sa lolo't lola kung haunted ba yan o pagmamayari ng mga di pangkaraniwan. Dapat may due diligence ang lahat, mga be, lalo na pag nasa probinsya ka. Ang kwentong ito, mga kaaswang, hindi lang tungkol sa pagligo ni Mary sa maling batis. Roller coaster ride ng pag-ibig, galit, sakripisyo at yung forever question natin. Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pamilya o kahit para sa taong bago mo palang nakilala. Unahin natin si Mary, ang ating bida. Typical tayong Pilipino, di ba? Yung tipong, sige, ligo tayo, go, adventure! Bahala na si Batman, ganyan. Pero sa dulo nakita natin yung tapang niya. Kahit takot, hinarap niya ang laban. Yung pag-amin niya kay Rico, di ba? Sabi niya, hindi ko man nasabi sa'yo, pero gusto kita. Naku, ang sakit! Yung almost love story na nauwi sa abo. Parang Romeo and Juliet lang, pero aswang version. O speaking of aswang, si Rico. Naku mga kaaswang, si Rico ang definition ng good guy with a bad background ha. Aswang siya pero yung puso niya tao. O mas matino pa siguro sa tao, sabihin natin. Yung pagiging aswang niya parang sumpa. Hindi niya pinili. At yung pagmamahal niya kay Mary at yung pagprotekta niya. Lalo na sa dulo, di ba? Yung pagtalo niya sa apoy kasama ang lola niya. Yun, grabe talaga yun. Literal talaga na nag-burn out siya para lang protektahan si Mary at tapusin ang sumpa. Kaya sa mga naghahanap ng jowa, wag lang titingin sa itsura o sa trabaho ha. Dapat tingnan niyo rin yung puso. Kahit aswang pa yan, basta may puso. Kidding aside. At syempre sina Janice at Tita Mercedes. Si Janice na pinsan ni Mary ay driven by deep anger laban sa aswang. Normal yan. Sino ba namang hindi magagalit kung ang pamilya mo inapin ang mga nilalang na yan? Si Tita Mercedes, yung manggagamot, nagpakita ng tunay na lakas ng loob at pagmamahal. Siya yung nagsakripisyo pati ang kapatid para mabuhay ang mga anak nila at magkaroon ng laban. Yan ang pamilya, mga kaaswang. Hindi ka iiwan. Lalaban kasama mo o magsasakripisyo para sa'yo. At maniniwala rin ba kayo na kapag may nawala, may darating? Namatay si Tita Mercedes, pero biglang sumulpot yung bagay na matagal na nilang hinahanap, di ba? Yung langis ni Rowena. Nakaipit lang pala sa mga picture. Medyo huli na, di ba? Pero still, at least natulungan sila nito. Kaya naman eto, dito na tayo sa mga natutunan ko sa kwento natin. Ang pag-ibig ay walang anyo at walang lahi. Hindi mahalaga kung aswang o tao. Ang tunay na pag-ibig, nasa sakripisyo at pagpoprotekta. Kaya wag hayaang lamunin kayo ng galit. Ang galit, makapangyarihan yan.
Pero mas makapangyarihan yung pag-asa at yung pagmamahal. Si Janice buti na lang kasama si Mary. Kundi baka nadala siya ng galit niya, namatay na rin gaya ng nanay niya, di ba? Ang tunay na lakas, nasa pagpili na gawin ng tama, kahit na masakit. Pinili ni Rico na masunog kesa maging halimaw. Pinili ni Tita Mercedes na magsakripisyo kesa mamatay si Mary. O ngayon mga kaaswang radio, narito na tayo sa tanong ni Mary na binigay niya sa atin para sagutin. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Tita Mercedes o ni Mama o kahit ni Rico, handa rin po ba kayong isakripisyo ang sarili niyong buhay para sa kaligtasan ng iba? Alam mo kung ako yung tatanungin, sa totoo lang, ang bigat ng tanong na yan. Walang taong gustong mamatay, di ba? Pero kung ang sitwasyon naman, nasa bingit na ng kamatayan yung mahal ko, ang pamilya ko, o kahit ang isang inosenteng tao na nasa pangangalaga ko, ganyan. Katulad ni Tita Mercedes at ni Rico, di ba? Oo, handa akong magsakripisyo. Bakit? Kasi nga sa huli, ang buhay natin ay hindi lang tungkol sa haba, kundi pati na rin sa lalim at kabuluhan nito. Mas gugustuhin ko mabuhay ang mga taong may future pa. Yung mga taong may pag-asa pa. Kesa sa sarili ko. Mas gugustuhin ko ang legacy ko ay ang pag-ibig at pagprotekta kesa sa takot at pag-iingat sa sarili. Yun ang pinatunayan ni Rico at ni Tita Mercedes. Yun ang sukatan ng tunay na pag-ibig. Ang pagtalon sa apoy, literal man yan o metaphorical, para sa pag-ibig. Kayo mga kaaswang radio, anong sagot nyo? Gusto kong mabasa yung mga sagot nyo ha. Comment nyo naman please sa ibaba at babasahin ko. Handa ka bang magsakripisyo? At syempre, i-share nyo rin ang insights at mga moral lessons na natutunan ninyo sa kwento ni Mary. Ang daming aral dito. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Mary. Hindi ka namin makakalimutan, Rico. At hindi namin kakalimutan ang kwentong ito. Hanggang dito na lang din po ako at hanggang sa susunod na kwentong pagsasaluhan natin, ako po si DJ Yumi na nagsasabing, aswang ka man sa paningin ng iba, sa panaginip ko, ikaw ang bida. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halika